Ayan guys, maingay lang. So para ma-display ko na, mag-video na ako. So yung mga nakaraan na inopen ko, hindi kasama doon yung suyod. So may suyod tayo na na-open din, no? Kasi sobrang haba ng video kapag hindi ako magka-cut ng ibang ano. So eto 274 po ito. So ano na naman to? Naku, Mami Park, ano na naman pinagbibili mo, no? Talaga naman ikaw. So eto na nga, guys. Ito yung pinaka gustong-gusto ko talagang bilhin dati na paninda, pero nabili ko na rin finally. Kasi tiningnan ko nga muna kung mabili para, you know. Oh, ang taray, saan ka dyan, guys? Oh, hala siya. Ang ganda. Oh, 'di ba? Oh. Taray. Ilan yan? 1 2, may perlas, 3, may stud, no, mga stud, 3 stud at saka 3 loop earring. Loop ang tawag dyan, loop earring, no? Ayan, oh, kamusta ka dyan? Oh, ang ganda. Ah. Oh, ito pa. Oh, di ba? Oh, ayan pa. Oh, malak ka. Oh, gaganda na mga suki ko. Oh, gaganda talaga mga suki ko dyan. Saan natin isa? Hindi na 95 naman. Ano ba ito? Nabilan ba tayo hikaw kanina? Araw-araw nabibilan tayo? Hindi tayo nasisiro sa... Hindi, hindi kami nasisiro sa hika. Kasi, ang mga tao rito ay maano sila sa kagandahan. Kasi wala akong suking pangit. Lahat maganda. Kasi bumibili sila lahat. Charot lang. Ay, eto ano naman tong 95 na to? Crown and tatak, pang ganon. Meron pa ako hinihintay, yung set na mga pang ano ng tenga. Ito naman ay ang mahiwagang ano. So kasi, nag-testing lang ako kasi gusto ko makita. Ha? 369? Wala si ating. Naiinis lang naman ako kay ate Ana, guys. Naam. Ayan. Diba? Ang ganda niya talaga, guys. Ang gaganda niya. Grabe, ang gaganda niya. Ang gaganda niya talaga. Ang gaganda niya talaga. Ang gaganda niya. Aray ko. Diba? Ay, nahulog na. Teng, saan ka? Parinig ka. Sa baba yan. Pindot? Hindi pa nakasandal. Kala nakasandal. Wow. Oh, wag ka dyan. Mga belyas Wala na. naman akong hikaw. Magiging belyas na yung mga ano natin. O, tingnan mo, ang gaganda. Oo. Ayun ang mga Pang ano. Oh, ito pa, oh, ang ganda. Tingnan, ang ganda. Oh. At saka yung pakaw niya, hindi plastic. Pakaw talaga na ano. bakan. Mm-hmm. Ganda. Diba? Ang laki. Hi guys, Mami Park is here. Good morning everybody, good morning everyone. So, alam ko kaka-upload ko lang, pero syempre meron tayong pag-uusapan na medyo importante lang ng konti, no? So, ang topic natin for today's video ay manggagaling sa tanong ni, ni viewer na si how to do it, ang ating new subscriber viewer. So, before that, we will going to shout out muna, di ba? Ang ganda nung kanyang channel ba to or account name ng YouTube. How to do it. Oh, ito na nga po. I will explain to you how you do it. Okay? Okay, so first, shout out muna po tayo sa ating Tapos kung may mga question dun sa along the shout out, isasagutin na natin. So dalawang video po ito na magkasunod na i-shout out natin. Ayan. So yung una po is paano mapapabilis ang 6-digit net income sa negosyo na pagtitindahan, no? Na as of now, I'm vlogging 1.5k views, no? Thank you very much po, 2 days ago. So, shout out to Mama Neng's vlog. Sabi niya, 100% agree ako kasi yun talaga ang ginawa ko sa store namin. Since nag-start kami 2018, walang ipon-ipon challenge, panggastos lang namin ang kinukuha kay store every day. 2020, kumuha kami ng hulugan sa sasakyan na Rusco. Sa kadahilan ng magagamit namin siya pang biyahe, ng mga ekstrang pagkakakitaan like panghakot ng mga buhangin, kawayan, kahoy. Ginagamit din namin siya sa pamimili sa mga kulang-kulang sa mga delivery at matapos namin siyang bayaran nitong July 2023 na hindi na compromise si store. Aside pa dyan, nakailang motor na rin kaming nabili, ginagawang buy and sell namin. Dagdag kita pa. Kaya mabilis naming napalago ang store sa mga nakikita kong halos kasabayan ko lang din, nag-start. Pero masasabi ko na mas medyo lamang kami kaysa sa kanila. Saka na ako mag-iipon kapag stable na talaga ang store. O, diba? So, establishing the business, building it up first, make it stable first,
Or, while doing this, get your net income, saka ka mag-ipon, then save. Get your net income, then save. Wala namang problema doon. Hindi natin pinipigilang mag-ipon. Normal talaga sa mga maraming tao, human nature na nga, ibang tao, ang gusto nila nag-iipon kahit mahirap ang buhay nila, nakukuha nilang mag-ipon. Normal yon. It's just that, when you entering into a business, you must know how you make your business more profitable in a span of time, in a short span of time, or yung goal mo or yung time frame mo na target. Okay? So hindi natin pinagbabawalan ng mag-ipon. Ang pinagbabawalan natin, ang nino-no natin is iipitin ng pera, ilalagay sa garapon, and then kapag kailangan na naman, saka lang din kukunin. But for me, more effective and most easiest ang magpa-rolling is yung i-all out mo lahat ang sales mo, kumabig ka ng net income. Yun ang galawin mo for your personal use. Okay? So, ni-review lang natin. So, Janet Capillo, ayan. True Mommy Park, kapag inipit talaga ang benta, di po talaga lalago ang tindahan. Ellen Pilar, agree ako dyan, Mommy Park. Ginagawa ko po yan. Huwag mag-ipon. Teresita Baron, ang galing talaga ni Mommy Park. Di naman. I think ano yun, I think sa totoo lang basic. Nagtataka kasi ako, pinaka-basic talaga to na ito ay it should be known by all businesses owner or entrepreneur. Ano po? Pero magtataka ka guys, bakit hindi ginagawa ng marami? Kaya nga minsan alam nyo guys, hindi na lang ako kumikibo sa wala sa YouTube world pagka mga ganitong mga topic, yung ipon challenge, hindi ako kumikibo. No? Kasi, ang katwiran ko, bala sila. Buhay naman nila yun, ano naman nila. But for me, dahil ngayon, nandito talaga yung totoong challenge, yung masasabi mo talagang nagkaroon ka ng transition, dapat matutunan natin at dapat ko na talagang sabihin sa inyo yung totoo. Kasi, minsan, dati kasi, small time vlogger ka lang, kapag ka nagsalita ka ng against doon, parang against doon sa ibang vloggers, ang feeling nila, you contradict to them, o feeling ng mga viewers, you contradict to them, or galit ka sa kanila, or whatsoever. Pero, sa totoo lang kay Mommy Park, ever since nag-vlog ako, learnings ang gusto ko. Nagtatopic talaga ako ng learnings, no? Ako yung tipo ng vlogger na, ipakitaan mo ako ng figure, explain mo sa akin kung tama yung dinedepend mo. Ganun lang naman yun. And hindi naman ito para magpagalingan kung sino ang tama at hindi. Ito ay para magpalitan tayo ng puro ito. Kaya ayoko dito sensitive, no? Ayoko dito yung magre-react, ganito, ganyan. Kasi, negosyo nga eh. Learnings nga, di ba? Learnings. Okay? Ayan. Hindi ako galit, guys. And then, Noemi 5. Lilibet Galasinaw. Ayan. Thanks po sa advice. Ibibili ko na po ng paninda ang aking naipon. Wag na muna mag-ipon. Pa-shoutout naman po. Lilibet Galasinaw. Ayan. Shoutout. Rakitero Vlog 05. Ayan. Thank you, Mommy Park. Ginising mo ako kasi gumamit talaga ako ng garapon. Yung hiwa-hiwalay na benta, tas bandang huli, nagra-rumble na yung kita ko, lalo na naubusan ako ng stock sa iba. Thank you, Mommy Park. Learning ulit po. Pa-shoutout. Ayan. So, lalo na kung busy yung tindahan mo, tulad niya, nagra-rumble na, di busy ang tindahan. Bakit ka magagarapon? Guys, lumalaki ako kahit yung traditional na pagtitindahan, wala akong nakitang nag-ipon. Na makikita mo may garagarapon pa. Wala talaga guys. Wala talaga. Lahat, rolling. Maka traditional way man yan, na business, rolling. Basta negosyo ha, usapang negosyo. Ayan. Thank you Ma'am Rakitera Vlog. Clarissa Aragit, yes, may natutunan na naman ako. Ayan, sabi ni Ma'am Clarissa Aragit. And then, si Laarni Patricio. Ayan, thank you daw sa new learnings. Ito, Sherilyn Gape 980. Alam niyo po ba si Sherilyn Gape? Si Isa Luis, sino pa ba to? Sherilyn Gape, si Isa Luis, sino pa ba yon? Si Jeff Piesa o Loribel. Meron pa Riia, yan po yung mga pioneer na mga viewers and subscribers ni Mommy Park. Yan po yung mga una-una talaga na nakakapanood ng mga learning videos ko and parody din. Ano baby? Ayan, Sherilyn Gape, thank you. Hanggang ngayon nandito pa rin si Sherilyn Gape. It's been how many years now since na nag-vlog ako? 2019 ako nasa YouTube. 2018 naman ako nasa Team Park page. Ayan. So nakakatuwa. Hello Ma'am Sherilyn, at maraming salamat. Kung sino man siguro din talagang nakakakilala sa akin since day one. Ito yan, si Sherilyn Gape, si Riia, si Jeff Pieza, si Isa Luis. Yan, yung mga nakakaano ng mga ano ko. And then yung mga silent viewers ng Mommy Park na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpaparamdam. Ayan. Ha?
Anong flavor? Ayan. So, next naman is si Lloyd Rudas. Hello, Mami Port. Agree ako sa'yo. Totoo yan. Silent viewer mo ako. Matagal na. O, diba? Ngayon lang talaga ako nag-comment. Love you, Mami. Love you too. Love you, everybody. Almoshirog. Kala ko Almoshirog vlog. Almoshirog pala. Congrats, Mami Port. Dami kong natutunan. Roro Chen. Hello, Mami Port. Pare-pareho po kayo ni 4S Vlog. No time for ipon. Paroling. God bless po. Ayan. Karen Belsen Agustin. Mami, may malita kong tindahan. At dito namin, kinukuha ang pang-araw-araw namin. Kaya di lumago. May trabaho naman ang husband ko. So ngayon, alam mo na, marami akong mga advices for you to learn how you can make your business profitable, progressive, grow, and growing. Okay? Ayan. Bonifacio Lenny. Hi, Mami Park. Napakagandang content. Super energetic. Ayan. Glenn Altes. I agree, Mami. I love you talaga. Alam niyo, kakatawa nun. Ang daming I love you sa akin sa vlog. Ayan. And then, sino pa ba to? Shamay Javier. Ayan. May point ka, Mami Park. Ayan. Nancy Uyla. Salamat po, Mami Park. Pa-shout out. God bless po. Laarni Patricio. Ayan. Nimpa Realista. Ricky Anuevo. Winnie 07. And then, sabi ni Winnie 07, yung ibang mga vlogger nag-a-advise ng pag-ipon. Kaya hanggang ngayon, maliit pa rin tindahan nila. Ayan. Beth Alia, ganda ng topic, Mami, from Jeff Piazza. User-KN6 QG4CEF4. Ano ba ito? Hi, Mami, pa-shoutout. Ria Hulaton, pa-shoutout po. Dred Paronable. Hello, Mami Park. Clarissa Canteras. Hi, Mami Park. Pa-shoutout naman po. Sweetie Jovar. Kasi Ma'am Sweetie, matagal na rin. Ayan. So, dun punta naman tayo sa sinabi ni Ma'am Nimpa Realista. Sabi niya, paano kung konti lang talagang sales ko? 2K lang. Maghintay pa ba ako ng 1 week saka ako mamimili? Kasi konti nga lang sales everyday eh. Anong gawin para dumami stock ko? Kasi konti lang talagang stock ko. Konti lang talaga stocks ko, konti din ang sales. O di, mag-ipon ka na. Ipunin mo. Actually, nasa sa iyo naman po yan, Ma'am Nimpa. Kung gusto mo na every 3 days, every 1 week, every week, mamili ka. Ipamili mo lahat, no? And then, iparolling mo. Iparolling mo ng iparolling. It doesn't matter kung maliit ang sales. The point of this is, kahit naman ako noon maliit din naman ang aking sales. Nagsimula din ako sa maliit ang sales. Pero nagparolling nga po ako eh. Nung nagparolling ako, nakaipon ako. Nakakaipon ako ng sales ko and then pinamimili ko agad. Kapag yung halam ko, feeling ko, yung pera na ipamimili ko ay masusulit na yung alis ko dahil namamasahe lang ako, haalis na ako. So pag may mga around 10K, 15K na ako niyan, o kaya 7K, 5K, gogora na ako. Kasi noon, motor lang yung gamit ko. Ngayon po kasi, sa dami din po ng bibiling mga stocks, pagka kukuha ko ng tricycle, I'll make sure na kailangan ang dala-dala ko pong pera, hindi po bababa sa 20K. Kasi hindi po masusulit ang lakad ko. Hindi po katulad ng nakamotor, sinisingit ko po siya sa madaling araw bago magbukas, o kaya naman in between the day, sinisingit ko siya na mamili. Kasi nakamotor, gano'n lang naman yung gakutsarang gasolina lang mauubos nun. So, nagpaikot ako. So, yun ang kainaman. No? So, it doesn't matter kung maliit ang sales, ang point dito kung paano natin mabilis na mapapalaki at mapapalaki. So, from whatever the cost or from whatever the amount of what you have earned every day na sales, yun ang pag-iinamin natin. Okay? So, diskarte. Okay? Ayan, Ma'am Nimpa. Thank you po. Okay, let's move on to our next video, yung restocking na naman para sa 6-digit income. Option 1, 2, 3. So, again, ano po ba yung option 1, 2, 3 ni Mami Park? Ito po ay yung mga supplier, mga tinatangkilik natin ng mga supermarkets, mga pinanggagalingan ng ating mga items or supplies natin na pwedeng mag-option 1, 2, 3 tayo. We just cannot be loyal. We just cannot be faithful. Why? It is because sa negosyo, kung saan ang mura, doon tayo. Okay lang maging loyal, walang problema doon. But syempre, wala akong nakikitang basta-basta na magiging loyal unless nakapasok sa kontrata. Ikaw ay in-engage mo ang sarili mo sa isang kasunduan. No? So, syempre, kapag ka nag-breach ka ng contract, yun, ibig sabihin, pagka lumabag ka sa contract nyo, no, hindi mo nasunod yung contract, breach of contract ang tawag doon, pwede ka makasuhan. Or kaya naman, hindi na kayo friendship, ganyan, ano? So, importante po na hindi tayo nakakumit palagi. Yung talagang as in committed sa lahat ng suppliers natin. Why? It is because we can have the freedom to choose whatever suppliers we want to
get our supplies, no? Lalo na paano kung yung panahon ng pandemic. So lahat talaga bibilan mo. Lahat option mo. Ano po? Yun yon. So ako ever since ako nagtindahan, nagnegosyo, naghanap buhay, even my parents when they are engaged in business, lahat ng supplier nila, meron silang option 1 2 3. No? And I think that is normal thing to do. Yung meron tayong option 1 2 3, no? Normal yon. Hindi ka talaga tindera at hindi ka talaga negosyante kung hindi mo alam na dapat na marami kang option sa mga supplies mo na nagbibigay ng supplies sa'yo. Okay? Ika nga this is like known all by men or known all by entrepreneur or negosyante na hindi na kailangan, totoo lang hanggat maaari, hindi na tinuturo. Basic, ika nga, pang grade 1, ganun yung mga parang pinaka-thoughts niya. Dahil normal na nangyayari siya. Okay? So, dito tayo sa latest video ng Mami Park. Yalmar said, lahat talaga ng vlog ng Mami Park napaka-interesting. Ang daming matututunan. Thank you Mami Park sa ideas. God bless you. Na-apply ko sa tindahan ko ang mga natutunan ko sa inyo. Si Yalmar said, si Sherilyn Gape, si Yalmar said nga pa naalala ko, si Sherilyn Gape, si Isa Luis, sino pa ba yun? Si Ria, si Jeff Yesa, o si Loribel, yan yung mga pioneer na subscribers and viewers ni Mami Park. Okay? Yan talaga. Yung mga nakilala ko and hanggang ngayon are in my channel na talagang hindi talaga, wala. Guys, mas may naririnig pa nga ako sa mga bagong subscribers and viewers eh. Eto, di mo kahit kailan narinigan na nagsalita ng ano. Kung may tanong sila, magtatanong sila. No? Kung talagang di nila napigil yung damdaming purihin ka, pupurihin ka nila. Pero sila yung tipo ng, like, ano baby, ganon yung mga subscriber na to. Ayan, o diba? Aking mga customer. Ayan. So, Yalmar said, thank you, nandito ka, no? Hindi ka busy, ha? Ayan. So, maraming salamat, ano? Ayan. Akalain mo, Yalmar said, ano, from day 1 na nag-vlog ang Mami Park, yung tindahan ko, isang apartment siya, punong-puno. Kaya lang, hindi siya katulad ng ganito na, talagang magpupuno ka ng magpupuno, no? Halos every other day nagpupuno ka. Nagpapatuloy kang mag-stocks. Hindi katulad dun sa dating store. Pag pinuno mo siya ng isang one time, siguro ang next na pagpupuno mo na nun bago mag-end of the month. So, yun, napakalaki ng difference. And to God be the glory, ano? Ayan. So, sa inyo din, bless you all, no? Ayan. How to do it. Mamaya na natin basahin si how to do it. Kasi siya yung next na topic natin. Malu Aguirre 5825. Yan ang restocking pang grocery store. Happy selling. Thank you po, Ma'am Malu Aguirre. Clarissa Aragit 3570. Good evening, Mami Park. Solid talaga ang vlog mo. Marami kaming natututunan. Thank you po. Eleanor Rosero. Mami, saan banda yung EKC Grocery? Sa Pangpalay area kami. Thanks po. Naku po, pangpandilang po siya, guys. Pangpandilang. Ayan. Shout out, Mami Park, from Ricky Anuevo. Okay, basahin na natin yung kay how to do it. Hello, Mami Park, new subscribers here. As lang, pag mag-uumpisa ng business, katulad ng sari-sari store, paano mo i-record yung puhunan na 50k worth na paninda mo sa first day ng pagre-record mo ng sales mo? Hopefully, masagot. Thanks po. More blessings sa channel mo. Okay, hindi niya binanggit dito, guys, kung ito ay pang BIR or pang personal nating tala. So, hindi ako magbabanggit ng BIR. Ang babanggitin ko yung pang-personal natin. So, I have my previous notebooks here. Yung iba tinapon ko pa, guys. So, punta tayo sa ating year. Anong year to? Year, kopong-kopong. Charot. Ito. Ito ay year 2018. Year 2018. Okay, anuhin natin, guys, And guys, ito ay year 2018. No? March 1, ang formal na pag-i-start ko ng sari-sari store doon sa pinagmulan ko na tindahan bago itong store na to. So, kung makikita nyo guys, startup capital, March. Yung unang nilabas namin para sa items, 90,000 at saka yung iba pa na mga items. Nung June, nagbaba din ako ng 19,782. So, nakanote lang yan dyan. So, nagtitinda si Daddy. Kalahating mighty. 10 pieces, Daddy, ha? So, yan. Nakasulat lang yan dyan. 10 pieces. Ano? Ayan. So, kaya yan nakanote dyan para malaman po natin kung ano ang mga babawiin natin na ROI o Return of Investment. Kung ito ba ay nabawi na natin. So, paano natin mababawi ang ating Return of Investment? So, ako guys, may dalawang klase ako ng pagbawi ng Return of Investment. Una is yung nagpa-rolling ako tapos na-make it double ko na yung aking inilabas. Kumbaga ba, lumaki na yung store. Isa yon sa paraan ko ng return of investment. Pangalawa is yung kapag ako ay nakapag-ipon na using the net income of the store. Ibig sabihin, nakaipon na ako, no? Kung magkano ang naging net income ko for 2 years, for 1 year, kung nabawi ko na ba yung ROI. So, yun yon, okay?
Kung mapapansin nyo guys, nung mga year 2018, kung kumuha ako ng gross ko, no, ay 10%. Tapos, kung ano yung total purchase ko, ayan. Yan. Diba? Nakalista lang siya. Nakalista lang. Tapos, mina-minus ko na yan. Naayos ko. Hindi lang masyadong synchronized. So, yung net income ko guys, ng first month ko ng pagtitindahan sa dati kong store, yung bago ito, 954 lang. Pero, labas na expenses ko. Imagine guys, oh, yung nagiging total sales ko lang ay 38,000. Samantalang ito, minsan one day ko lang na sales to. Ngayon, sa ngayong store ko. Tingnan natin guys dito. Ang sarap i-reminisce, ano. Tingnan nyo guys yung ano ko. 2018 to, April. Oh, tingnan nyo guys, kung paano ko na pa-rolling, oh. 38,360. Naging 54 ang total sales ko. Diba? Tumataas din yung gastos syempre natin. Tapos, naging net income ko na 2,760. Dito naman, sa May. So ito guys, kaya yung 10% okay lang sa akin kasi hindi ko to bread and butter. Hindi katulad ng tindahan, kailangan kunin ko talaga ang profit margin nito. No, kasi baka mamali ako ng kuha sa tindahan at ginagamit ko sa pang-personal. Morning! Ayan, May, no? Tingnan nyo, 57, dating 54 nung April. Oh, net income ko 2,775. Magkano naging net income ko? 2,760 naman. Konti lang naging ano niya. So, eto naman guys, nung June, oh, ang sarap balikan, nakaka 70,000 na ako guys. Oh, ang net income ko nakaka 3,000 mahigit na. Labas na lahat yan guys, lahat na ng gastos, lahat. Ganyan ako ano guys. O, mo 81 na to guys. Ito 86. Oh, 'di ba? Ang galing, 'di ba? Oh, 85, 96. Oh. Oh, 'di ba? 122. Oh, 119 bumaba ng konti, no? So, ayan, oh, 'di ba? Bumaba. Ayan, oh. 'Di ba? Ang galing, 'di ba? O pababa yung sales ko dito no? Kasi nagiging busy ako nito. Kasi nga hindi ko naman siya bread and butter, nagiging busy ako. Hindi ako pag gusto ko magsara, gusto ko magbukas, okay lang. Gusto ko maaga magbukas or maaga magsara, okay lang. Hindi ako bothered. Ayan. So, pero at least nakita nyo kung gaano ako ka-organized, no? That is 2018 notebook. So, next is makita natin yung tax reminders pala to. Wala na, nagtapon na kasi ako guys. Tinapon ko na yung mga sumunod na year. Ang itinira ko lang yung kauna-unahang notebook ko. So, kaya remembrance ko talaga yan. Patunay yan, yan yung mga binablog ko din dati. No, alam nila, ano yan, nila Yal Marced at saka Sherilyn Gapi at saka Ria. Shout out sa inyo, comment kayo dyan. Alam kong alam niyo yung sinasabi ko. So, ito naman sa Willow Bend, doon nagsimula ako. Ito yung pinakauna kong pinag-anuhan dyan Alam ko ito yun Alam ko ito. 2023 na to. Ito pala. Ito ba? Ito. Ito lang guys. 2022. Ayan. Ito guys, yung pagsisimula ko, year 2022, no? Tingnan nyo guys. Andito yung steel rack, yung binili ko sa tita ko, yung standard glass cabinet, nandyan lahat yan. No? Nandyan lahat, yung ice cream, ganyan, yung liquor, kung ano yung mga pinasok ko, Gcash, no? Lahat ng mga klase ng ipinasok ko. Daddy Park, nakita niyo si Daddy Park, meron din si Daddy Park, kasi nagpadala siya ng 7,000 para ma-renovate ko itong, para ma-extend ko ito, para ma-iano ko to, mabiyak ko, no? Para maging isa dahil mag-extend na ako nun. Nakalagay yan dyan guys, naka-note. So, ako sa inyo guys, yan, nakalagay din dito, yan, yung mga iba pang naming pinaglalagay ko na, repair outlet, ayan, ganyan, yung mga pasimula ko. So, kung ako sa inyo, pag magsisimula kayo, maglaalaan na kayo ng isang notebook na pagsusulatan nyo, and then maglaan din kayo ng mga at least 3 page, sana 3 page guys, 3 page. Nang sa ganon, pag meron kayong mga i-adds on na capital, halimbawa, mapa-appliances man yan or hindi, at hindi nyo muna kagad kukunin yung pinampaluwal nyo sa sales na magiging sales nyo sa magdaraang araw, i-note nyo dito, para, tas lagyan nyo lang ng date, para mapagsama-sama nyo lahat yung supposedly na dapat na mabawi yung ROI sa tindahan. Kung mapapansin nyo po, bakit Mami Park sabi mo, November last year, nag-stop ka na magpahiram kay store ng capital. 'Di ba po, yung pinanggagamit ko para lumaki yung tindahan ko, yung pinapadala sa akin ni Daddy, inaano ko siya. Ano ba tawag dito? Pinaparolling ko siya, tapos kinukuha ko na lang din kapag may benta na, tapos kung kailan yung due date ng mga bayarin ko personal, binabayad ko. Ganun po yung ginagawa ko, para lang po may panglaman ako sa tindahan at may pamparolling at lumaki. Yung tinubo, maipapaikot ko ulit sa tindahan. So,
November po last year yon, huminto na ako. But di po siya nakanote dito. Kasi binabawi ko din. So yung mga hindi nyo pa muna babawiin na ipinangkapital nyo, mapagastos man yan, expenses man yan, na mga hindi nag-accumulate or hindi nag-generate ng income, pwede nyo pong itala dito sa bibigyan nyo na space ng notebook nyo na gagamitin sa pagtatala araw-araw. Why? Nang sa ganun, makita nyo lahat, naka-noted lahat yung inilabas nyong pera at yung date niya kung kailan. No? Nang sa ganun, malaman nyo din kung ilan ang babawiin nyo, kung gaano nakatagal yung pagbawi nyo ng ROI. Kung sa 1 year, nabawi nyo na ba siya? Or within 6 months lang, nabawi nyo na yung ROI niya. So, ganun. So, si Mami Park, yung sa akin, nabawi ko na yung ROI ko, matagal na dito. Dumoble na siya, tumiriple pa. Halos magko-quadruple. So, yun siya. Kaya, hinahayaan ko lang. Kasi, pati net income ko, pag sobra, binabalik ko ulit sa tindahan para mas mabilis yung paglaki. So, nasa sa atin kung paano natin ititreat ang ating net income or ang ating pagbawi ng ROI or yung ating inilabas na kapital, inilabas na puhunan, return of investment, yung ating ininvest. Okay? Sa all right. Alam niyo po, ito, yung dati kong store, ito yung kaninang tinignan natin. 1.5 year bago ko nabawi yung pinangkapital ko dito. 1.5 year. Kasi, isipin nyo, 90 at saka plus 19, 782. Kung lumalabas lang mga net income ko, nasa 2,000 ng mga una-una hanggang sa maging 6,000, 7,000, medyo matagal talaga. Ilang months din. Ilang 1.5 year ko po siya nabawi dati. No? Ayan. Pero dito po sa tindahan na ito, dito sa ating Willow Bend, wala pang isang taon, nabawi na po. Yan. So, yun lang. Thank you. Thank you. Ayan guys, may natutunan po ba ang lahat? No? So, yan po ay personal na pagtatala ni Mami Park. Pagdating po sa return of investment, paano natin mababawi? Yung paunang kapital, the beginning capital na inilabas natin, no? And then kapag ang term na diyan, kapag babawiin na natin siya or paano na siya mababalik sa atin, yung process niya ay or yung term niya is return of investment. Kailan mare-return yung ininvest natin na capital? So yung capital, startup capital, yung literal na ikakapital natin. Okay, naiintindihan po ba? So kumbaga ba, umikot po ang topic natin halos sa startup capital and return of investment. Okay, so alright, bye! Thank you guys. Shout out the day. Daddy nasa office. Office. Bye!